maligalang kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe sa ating lahat. Ang ating pumisa konselebrada at pamumunuan ng ibang kagalang-galang, Reinaldo G. Evangelista Chico, Obispo ng Limus. Kasama ang kapalian ng ating diocese, tumayo po ang lahat ng isa sa pamungad na alay. Pagpasok pa lang sa aklat ng Panginoon. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kabanang tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang
tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo at sa ating nga pakikipagsama ito. Hihirap na tayo bago manilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanya. Sumayo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, pinati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napusbos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinampupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig mo ng iyong bati ay nagdadalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ibinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalang ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilinyag niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng sanlilahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng sanlilahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalan niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay, ang mga nagbubuto, at pinalayas niya na wala niya man ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagpapad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagdating po tayo ng kayo habang binabasasal tayo ng ating mabuting balita. Hallelujah! Hallelujah! Subo po. Mahal ng mga kapatid na pari, sa pauna ng ika-frame ng kanya na ito, pagkakali sila. Sa ating formado po, Father Paul de Leon, na mahal na mga kapatid na pari na isa sa pagdiriwan, ito, nag-isa ko sa bintana para lang sa panagiran ng mga tulungan. Mga hermano at hermana ng kapiyasahan. Nakikisip ko ninyo. Ha? Salamat sa inyong suporta sa parokya, sa mga leader guide ko ng parokya, mga lingkod sa pamahalaan, sa inyo pong lahat, minamahal na mga kapatid,
sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tema po ng ating kapiyastahan ngayon, 2024, ay Tawag natin sa Kanya. Atin po pagnilayan ang tema na ito at ilapat ito sa mga pagbasa na ating narinig. At ganoon din sa mapakita naman na pinagagawa ng lumen doon sa Mexico. Sa bayan ng nagkakaisa. Ito ang pinapangarap ng Diyos para sa lahat ng tao. Ito ang nais niya para sa ating lahat. Na tayo ay nagmamahalan. Tayo ay nagkakaisa. Tayo ay nagmamahasakitan. Hindi tayo nag-away-away. Ang pag-away-away galing sa demonyo, hindi galing sa Diyos. Tandaan natin, no? Ang Diyos natin, iisa. Iisa lang ang Diyos. May tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. One God in three persons. Hindi marami ng Diyos. Iisa lang siya. Siya ang lumikha sa kalawakan, sa naintindihan ko na ating ginagawan. Siya ang lumikha sa bawat isa sa atin, nagkalaw sa atin ang ating buhay. Siya ang Diyos ng pag-ibig. Diyos na lagi pinagagalingan ng biyaya ating kailangan. Iisa siya. Dahil sa iisa ang Diyos, nung itayo niya ang simbahan, may apat na katangian ng simbahan na itinayo niya. One, Holy, Catholic, at Apostolic. No? Iisa ang simbahan. Iisa. Sa pundasyon ng mga apostoles, sa pamumuno ni San Pedro Apostol. Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng ito tatayo ang aking simbahan. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sadyang nais ng Diyos, tayo, bilang mga kasunod niya, mamuhay sa pagkakaisa, mamuhay na nagmamahalan, mamuhay sa isang pananampalataya. One faith, one baptism. Siguro agad na naglalaro sa isip nyo, bakit po ang dami ngayong relihiyon? Bakit po ang dami mga sekta? Sorry po. Siguro yun ang na mapasok sa ating kaisipan ang hindi nila natin itong sambayan na nagkakaisa. Hindi po yung nais ng Diyos. Kung una pa man, nais niya, isa lamang tayo sa sambayan na ito. Kung bakit nagkaroon ng mga divisions, nagkaroon ng iba't ibang mga sekta, tao may pamahalan. Dahil lang sa hindi pagkakaunawaan, nagtayo ng ibang sekta yung iba. Dahil lang sa hindi sang-ayon sa turo yung iba, nagtayo sila ng kanila. Pero hindi yan ang talagang nais ng Diyos. Kung una, kundi tayo, isang simbahan. One church, one faith, one baptism. At bilang parokya, ito rin ang nais ng Diyos para po sa inyo. Kayo, pagkaman kayo galing sa iba't ibang mga barangay, galing sa iba't ibang mga komunidad, iisang bayan ng Diyos kayo. Isang Diyos, ating pinagilikuran, tumawag sa atin, sa binyag na ating tinanggap, sa pananampalataya mula sa Diyos. Hindi tayo inaanayahan ng Diyos. At napakaganda na itong Diyos na ito na hangad ay ating pagkakaisa sa mayroong nagkakaisa. Palagi tinitipon tayo na magmahalan sa isa't isa, mabuhay sa kapalanan, mabuhay sa pagmamalasakitanan. Narinig natin sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso ang ganito. Ang sabi sa ikalawang pagbasa, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang tinalaga na maging mga anak niya. Sa
sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Ito ang kanyang layunin at kalooban. Paliwanag kung ano ang plano ng Diyos. Paliwanag kung ano ang gusto niya. Tayo ay maging mga anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at tayo ay mabuhay bilang bayan niya. Hinirang niya tayo bago paniligtaan sa lipunan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Maliwanag ang plano ng Diyos. Aayon tayo sa plano ng Diyos na ito. Ang pagsunod natin sa plano niya, sa kalooban niya, yung ang kapanalan. Ano mang pag-iba ng direksyon, ano mang pagsuway sa plano ng Diyos, yun ang kasalanan. Hindi kailanman ninais ng Diyos, tayo ay mapalayo sa Kanya. Ang nais niya, bilang mga anak, palagi malapit sa Kanya. Palagi maging malapit sa Kanya. At ito ang dahilan kung bakit ay mahalaga ng Guadalupe tayo. Noong panahon yun, ang Mexico, malayo sa Diyos. At iba ang kanilang Diyos. Alam niyo ang kanilang Diyos? Inaalaya nila ng tao. Human offering. Ito'y isang gawaing pagano. Kukuha ng tao, papatayin, bilang pagsama nila sa kanilang naniniwala ang Diyos. Kaya ang dami pinatay. Ang dami. Noong panahon yun, 1500s, hindi pa Katoliko ang Mexico at ang buong Latin America. Ang kanilang Diyos, mga niluto, mga Aztecs noon, hindi itong Diyos na ating sinasampalatayan. Pero kita ng Diyos na nangyayari. Siya Diyos na nakakakita ng lahat ng bayan. Alam mo, nagpakita, sino po ng Diyos na mahal na Virgen Maria kay Evangelio? Sino po ng Diyos na mahal na Virgen Maria kay Evangelio? Doon sa bundok ng Cagayan. At ang mahal na Virgen, may request. Anong request niya? Sabi niya kay Evangelio, pumunta ka na sa obispo. Sabihin mo sa obispo, magpatayo ng simbahan dito sa lugar na ito. Kaya napakapayag ng tao ito sa Evangelio, alam natin. Hindi mo siya mataas ang pinag-aralan, simpleng-simple lang siya. Pakiramdam niya, sino naman siya para pupunta sa arsobispo doon. Pero sumunod siya sa mahal na Virgen. Pagpunta ka niya noon sa bahay ng obispo, inarap naman siya ng obispo. December 9, umaga. Pero hindi makapaniwala ang obispo na nakikita niya ang Virgen. Oo nga. Kaya sabi ng obispo, bumalik ka na lang ulit. Pag-iisipan mo, ito yung mga sinasabi. Bumalik ulit sa Moron ng Korea. Sa Evangelio, kung kayo sa Evangelio. Ang kulit. Hindi po ulit siya mahal na Virgen. At sila, binakman na nangyari. Pero sabi ng mahal na Virgen, babalik ka ulit sa gusto. Babalik ka ulit. At iparating ko yung aking request. Dalawang beses niya nakatagpo ang mahal na Virgen, December 9. December 9. Erdogan, bumalik ulit siya, December 10. Ano ngayon? December 10. Ganun na naman ang mensahe. Pero, ang sabi ng obispo ngayon, humingi ka ng tanda sa kanya. Humingi ka na sa kanya. Pero hindi sinabi ng obispo kung ano yung sa'yo. Nasa sa isip natin.
ng obispo sa Malaga kung ano yung sign na gusto niya dalhin kay Evangelio. Anong sign na gusto nagpadala ng obispo sa kanya? Castilian Roses. Castilian Roses. Pumunta si Evangelio, balik sa kanya naman. Dapat, sinabi niya sa mahal na Miriam na nahihinasahin ang obispo. Hindi siya nakapunta ng December 11 dahil may sakit ang karantin na kailangan niya nagaan. December 12. Sinabi ng Miriam, butak sa pagkakas panguhalin mo yung mga ulangan ko. Tuloy ko na. Sumunod lang sa kay Evangelio, hindi mo niya alam na bakit pinapakuha ng Miriam natin yung mga ulangan ko ngayon. Ang kapapakabawang Moses, ang kapapakigyan ng Castilian Roses. December, winter time. Ipapagka-December, taglakas. At yun na, nilagay niya sa Pilipon, kaya na tinala niya sa obispo. Nung kanyang buksan ang Pilipon, lumagdag sa obispo ang mga roses sa akin. Napanood ko ang obispo. Bakit? Sapagkat nagtilman ng Evangelio. May ganito kalagayan ng dalawa. Hindi naman painter si Evangelio. Para ilagay niya yung painting. Kahit hindi alam yung Evangelio na dala-dala niya, pero talagang nabuong larawan ko sa kanyang malaman niya. At tumuhod ang obispo, humingi ng tawad sa pangalagin. Gagawin niya. Minamahal ng mga kapatid, simula noon, tumigil na ang paglakastahan sa buhay ng mga taga-Mexico. Napabinyan, milyon ang nagpabinyan sa ilang mga panahon na lumahat ang pananampalataya ng Kristiyan sa buong Amerika. Hindi lamang sa Mexico. Anong pagkamahan natin ng Guadalupe, patrona ng buong Amerika. North, South America. Siya rin, 1935, sinabi ng Pope Celestial Patroness of the Philippines. Dahil tayo, ikaw na yan sa bansang Mexico, maraming mga misyonero dahil sa Acapulco Trail, Mexico, Manila, Acapulco Trail, doon dumalaan ang mga misyonero bago dumating dito sa atin. Dito sa Capitol Puerto, yan doon ang Galilee Trail yung panahon ko. Tayo, nakigamang din sa ganitong pananampalataya ng mga mula sa Mexico at ibang mga misyonero at ang malalim na negosyon sa mahal na Miriam ay Guadalupe. Mula noon, nagkaisa ang mga tao. Sa iisang Diyos, iisang pananampalataya, iisang binyag. Salamat sa mahal na Miriam natin. Salamat sa kanyang pagmamalasakit bilang niya. Ina natin lahat, ina ng buong sangkatauhan, Virgen Guadalupe. Siya ang tinutukoy sa unang pagbasa sa Aklat ng Pahayag. Nasabi sa Aklat ng Pahayag, ito pakitain na nakita ni Juan na sumulat ang aklat na ito, Juan Apostoles, ng ating Panginoong Kristo. Isang babaeng nararamdaman ng araw, nakatuntong sa Juan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Alam niyo, mahalaga rin Guadalupe yung magpakita kay Evangelio Butis. Siguro ang pinagdala ng mahalaga rin kanila ang ating Panginoong Yesu Cristo. Para bigyan ng leksyon, bigyan aral ang buong sangkatauhan, igalang ang buhay. Lalo ang buhay sa sinapupunan at
sarkol sa tiyan ng bawat ina. Usap po sa mga ina. Ito'y ituro nyo sa lahat, lalo na sa inyong mga anak na babae. No to abortion. No to abortion. Isang napakalaking kasalanan sa Diyos ang mapa-abort ng sarkol sa sinapupunan. Life is a gift. Ang buhay ay kaloob ng Diyos. Life is a gift. Ano man ang ipagkaloob niya, dapat tanggapin natin, alagaan, itagutin. Kaya, ang mahalaga rin ng Guadalupe, patroness of the unborn. Lahat ng mga sangkol sa sinapupunan, sa kanya dapat hinihingi ng panalangin at pagkakakilig para lalaki. Ayun. Palaging ipagtanggol ang buhay sapagkat dahil sa paglapastaran sa buhay, dahil sa pag-Europe sa buhay, ang daming ibang kasalanan pumasok sa tingin. Ang dami. Nakakalungkot po, ang mayayamang bansa, nakakakesto sa mga armas, sa mga kung ano-ano mga weapons. Pero sa pagkataguyod sa buhay, hindi. Nasaan ang direksyon ng daigdig kapag ganito? Tayo magkaisa bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak ng mahal na Birhen Maria, lumago tayo sa pagmamalasalitan, pagtutulungan, ugnayan, pagkipagtalastasan, walang hindi pwedeng iayos sa magandang ugnayan, talastasan. The spirit of dialogue, the spirit of synodality of the church, maglagay tayo sama-sama. We journey together. We journey together. Ang mahal na Birhen Maria, sa Ebanghelyo ating narinig, bumisita kay Elizabeth. Bumisita siya. He went on the journey. Ang layo ng Nazareth, patungo doon sa Kumululan, kung saan nakatira si Elizabeth sa Galilee. Inuntahan niya ang kanyang pisang si Elizabeth para tulungan, para tamayan, para ibalita ang mga kahangahangan ng Diyos. Kaya pinati siya ni Elizabeth na magpangit na sila. Ganun na lamang ang galak ng tuwa ng dalawa. Kaya kagalaw ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth. Hindi basta ang mahal na Birhen Maria dumating. Apat na dagdag po. Si Maria, Elizabeth, ang sanggol si Juan Bautista, ang sanggol si Jesus. Apat ang dagdag po ng oras na yun. Sa tuwa ni Juan Bautista, luksuhan siya sa tiyan ni Elizabeth. Bakit? Tuwa-tuwa siya. Dumating ang tagapagligtas. Dumating si Jesus. Daladala sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Itong mahal na Birhen ito, kumikiran sa ito, siya ang mahal na Birhen ng Guadalupe. At sabi ni Elizabeth, kay Maria, at sabi, pinagpala ka sa mga babae, pinagpala rin. Ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalangin ang ina ng ating Panginoon? Pagka hindi mo na ibang nagkakaroon sa loob sa aking tiyan, galak, tuwa, ang dapat maging bunga ng buhay. At tandaan natin ito, pagka may baby, thank you Lord, salamat sa Diyos, biyaya ng buhay. Hindi yung pag-baby, pag-ortarin natin yan. Mali. Kailanman, hindi ito ang ng Diyos. Tatandaan natin. Sana, minamahal ng mga kapatid, sa diwa ng ating kapistahan, sa bayan na nagkakaisa, lagi bukas, sa pagkipagtalastasan sa panalangin ng mga buwanan, lumago tayo sa biyaya ng Diyos, lumago tayo sa pagkakaisa, ang mahalan at malasalitan, lumago tayo sa sama-samang paglalakbay
bilang simbahan. Iisang Diyos ang bumuo sa atin. May iisang ina tayo, ina na bumuo sa simbahan, laging nakagapay sa atin bilang kanyang mga anak. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailan. Amen. Ngayon tayo, ating sariwain, ating mananampalataya. Simama sa palataya. Mas kayo po. Manalangin kayo mga kapatid na may tuwaling pagkahay ng kalugdan ng Diyos. Ama, mga Sunod po. Tawa ng dugo ay yung anak ng aming Panginoong Jesucristo na nagluto sa pagdiwang ang misteryo ito. Kung kami ipagkanulo siya, hinawakan niya ang ipagkayakari sa kanyang mga lagar at sinabi, ang kapiling ng mga dugo at inumin, pagkari sa aking dugo, at babang walang nagkatipan. Aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Amang kaway, tukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo patuloyin sa iyong bahanian ang mga kapatid naming ilupaan at ang lahat ng lubisa na sa mundong ito na nagtataglaya ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaliglingang walang malimu sa pagkatapos masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming pag-ibig. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng mga pag-ibig ay sa iyong Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa
ang aming Hermana de Barangol, Mrs. Sally Almanzor. Ang aming Hermana de Candelaria, Mrs. Joy Garcia. Nais din natin pasalamatan ang mga sumusunod na sponsors and sponsor council sa ngayong umaga. Honorable Mayor John Confeder, the Test Solution Services Incorporated, ang ating prayers of the faithful na namuna si Ms. King Abada, at dahil sa namin po pasalamat, of course, dahil medyo kakaiba ng ating kanta ngayon, ang ating choir, ang Our Lady of the Guadalupe Voice and Song. Lubos na pasasalamat din po ang ating nais na paabot na kung makikita nyo ay napakalinis, napakaayos ng ating kapaligiran. Marami po tayo mga volunteers na nag-volunteer ng kanyang oras, na kanyang manon at ng kanyang lakas upang siguro na malinis at maayos ang ating kapaligiran, lalo na sa araw dito. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng nasa likod ng napakapayari ng Diyos sa Sistang Pinos, maraming salamat sa pagbibigay ng oras at pagdalo sa pagdiliwang na ito. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa lahat, Bishop Ray Evangelista sa pagbibigay ng oras upang pagpunuan ang pagbibigay sa kayo araw. Maraming salamat. Ngayon po, ating magsalita Masters. Ama, Anak, at Espiritu Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Picture natin sila. Tapos na ang aming misa, high mass, at pero dito kami ngayon mag-aas